Natututo yung mga kabataan noon sa panahon ng martial law dahil sa kanilang karanasan at nasaksihan. Sa ilalim ng batas militar, nakita nila yung kahalagahan ng pantao, kalayaan, at demokrasya. Hindi din ng mga kabataan ang maging mapanuri, matapang at mulat sa katotohanan. Ay, mahirap talaga nung araw. Kasi pagka sinabing umuwi ka ng ganitong oras, umuwi ka na. Hindi ka na pwedeng pag-alala dahil nakakatakot nung araw. Ang kwento lang ng mga lola ko, maraming sundalo sa labas, bawal lumabas ang mga tao kasi may curfew. Napakahirap din kasi napakahigpit naman eh. Napakahigpit ng mga patakaran. Sabi ng lola ko, yung panahon ng martial law, mahirap ang buhay kasi hindi sila basta-basta lumalabas dahil nga maraming sundalong nangunguha. Pag nakuha ka nila, hindi ka na makakabalik sa lugar nyo. Kaya kulang ang mga sa pagkain, hindi sila makabili, tapos wala silang trabaho, kaya doon lang sila nakakulong sa bahay nila. Saka yung mga presyo ng mga matataas talaga. Kaya nagtitiis na lang sila, isang silang lugar na nakakulong. Ganun. Sa amin walang epekto kasi sumusunod kami sa batas. Pero yung mga hindi sumusunod sa batas, yun ang maapektuhan. Kung lumalaban ka sa gobyerno, ganun yun noon. Kung ako tatanungin, siyempre ang ibang tao hindi pare-parehas ng pananaw. Pero sa pananaw ko, parang nakaigi yun. Hindi ko naman sinasabi sa pangkalahatan para sa akin. Kasi noong mga panahon yun, wala kang makikitang mga bandang alas 10 ng gabi sa karsada, tahimik. Marami noon na kahit di gaano naabutan ng martial law kung paano magkagulo ang buong Pilipinas dahil sa pagtatagnol. Marami yung nasaktan, marami din yung nawalan ng karapatan, at marami rin namatayan. Despite sa pangyayaring yon, ito ang nagdulot sa mga Pilipino mas lalong palalimin ang karapatan ng mga tao at kung anong kaya nilang gawin sa ating Araw. Pagka bawal ka magsalita ng hindi maganda. Hindi ka na pwedeng magsalita ng ganito, na gano'n. Kailangan pag may narinig ka nakatikom ng bibig. Ang kwento lang ng lola ko, bawal lumabas ang mga tao sa bahay nila kasi pinapatay sila. Ako noon eh. Mga magulang namin, lalo na yung mga lalaki, pinalabas ng bahay. Gabi noon. Hinahanapan sila ng mga tato, lahat ng mga lalaki nakalabas. Hinahanapan ng mga tato. Nagkataon tatay ko may tato sa braso. Ano naman kasi siya time ang lahat na may tattoo na yung lalaban-laban doon yung mga gang, yung mga nahuli, yung mga nakulong yun. Pero yung tatay ko, hindi nila. Mas mahirap pa daw yung kaysa sa panahon ng Hapon. Kasi may curfew noon at hindi sila po pwedeng lumabas. Saka bawal sila magsalita laban sa gobyerno. Kasi pag magsalita sila laban sa gobyerno, katumbas noon, ikukulong sila. Kasi kaya diniklara ang martial law dahil marami na yung lumalaban sa government pa, parang terrorist na noon, para gumanda yung takbo ng gobyerno, panunungkulan ni Marcos. Kaya idiniklara yon para matigil yung kaguluhan kasi ang dami yung mga nanggugulo ba ganun. So lahat na nanggugulo noon nakulong. Tapos sinasabing masama si Marcos, maraming inapti or hindi. Kasi lumalaban yung nahuli eh. Ikaw ba naman nanggugulo sa buong bansa mo? Siyempre kapayapaan ang kailangan ng isang bansa. Yun yung aim ni Marcos. Ikaw, tumira ka sa magulo kung ikaw nabubuhay no? Hindi, di ba? Paano mapanatag yung mga mamamayang Pilipino kung magulo ang isang bansa? O, di ba? Ganun yun. Yun yung aim niya. Para gumanda yung bansa, walang nanggugulo. Paano ka mamuhay kung puro gulo? Sige nga, paano yung mga kabataan? Yung prinotektahan ni Marcos. Kaya lahat noon na nanggugulo parang terorista, hinuli yan lahat, kulong. Hindi totoo yung pinagpapatay.
No, pinaglilinis nga dyan eh. At saka noon, nung dineklara na yung martial law, hindi ka maglakad, kahit hating gabi may curfew. O yun ang kagandahan, curfew. At saka pag sakay mo ng bus, lahat dyan may agent yan. Matindi, yung walang hold upan, wala. May agent, may secret agent yan pag sakay mo pa lang ng bus kasi military, ano yun eh, take over eh. So, Higpit. Pero nasa tama, higpit. Walang pinapatay, hindi totoo yun na may inabuan na buto, pinapasama-sama. So, siyempre, ikulong niya dahil sila yung lumalaban eh, mga terrorist, yung mga NPA. Oo, sila ang nanggugulo. Ano naman, wala naman silang maibahagi sa akin kasi ang magulang naman namin, hindi naman din sabihin mo yung naglalabas. Dahil nga ako mo nagninegosyo ang magulang namin, pati tatay namin, nasa bahay lang. Tapos siya lang namamahala ng mga bakery namin, gano'n. Sa panahon ng batas militar, maraming pamilya ang nakakaranas ng takot at pangamba sa mga presensya ng mga sundalo at paghihigpit ng mga batas tulad ng mga curfew at mga checkpoints. Nawawala rin minsan ang kalayaan ng bawat miyembro ng pamilya na makagalaw o makapagsalita ng malaya. Hindi rin naapektuhan ng kanilang kabuhayan dahil sa paghihigpit sa mga negosyo o trabaho. Sa kabataan ngayon, kailangan maging maano ang mga bata ngayon kaysa noong araw. Noong araw, takot ang mga bata, takot ang mga bitat, kahit na lalaki. Kailangan pagka ganitong oras, nasa bahay na. Wala nang naggagala. Ngayong araw, Diyos ko, kahit magdamag yan sa diyan sa kalsada, wala lang. Kailangan yung mga nila, ma-adapt nila yung mga bagay-bagay. Kasi ngayon, maraming magulo ngayon kaysa noong araw. Pero nasa kanila na rin yan. Kung anong gusto nila, kung paano, nasa iyo na rin yan. Kahit sabihin mong ganito, ganoon, nasa tao na rin yan. Kung paano ka matuto, paano mo yung sarili mo, ganun lang yun. Sinong araw, sobrang takot ng mga tao mo kaysa ngayon. Dapat yung mga henerasyon ngayon, yung mga batang dapat magboto na, yung bubutuhin nila, yung mga kakarapat-rapat bubutuhin, yung hindi corrupt sa Pilipinas. Sa ngayon, pumili ng nararapat na mamamahala sa ating bansa. Dapat malaman ng mga kabataan ngayon ang totoong nangyari noong martial law. Hindi dapat ito kalimutan at kailangan natin pahalagahan ang kalayaang natamo natin at dapat din mapanuri tayo sa ibobotong leader ng ating bansa. Siyempre, pag-aralan nyo kung paano diniklara. Ganon. Mag-research. Hindi lang yung makinig ka ng hearsay, makinig ka sa news kasi iba-iba yung opinion. Ganon. So, kailangan mong i-research kung ano pa talaga yung martial. Sa aking obserbasyon, para sila matuto, mag-obserba sila sa mga palipaligid. Kasi diyan mo naman malalaman yan sa pag-oobserbasyon sa mga palipaligid kung ano yung mga nangyayari sa ating lipunan, sa ating paligid-ligid. Ganun.